At para sa ating mga balita, mga taga-Syria naiyak sa kaligayahan dahil sa sinabi ni Donald Trump. At mga taga-Comelec hindi makapaniwala sa hinihingi ni Kibuloy. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nagdiwang kahapon ang mga taga-Syria sa mga lansangan ng Damascus. Yan ay matapos i-anunsyo ni Donald Trump na ititigil na ang lahat ng mga economic sanctions na matagal nang ipinatutupad laban sa Syria. Pinuri ng mga residente ng Syria si Crown Prince Mohammed bin Salman dahil siya ang pinaniniwalaan na kumilos para alisin na ang mga economic sanctions na ipinatupad pa noong panahon ng rehimen ni Bashar al-Assad. Sinabi ni Trump ang anunsyong ito sa lungsod ng Riyadh sa Saudi Arabia, kung saan sinimulan niya ang kanyang pagbisita sa mga bansa sa Gulf region. Kasabay nito, pinirmahan din ni Trump ang isang arms deal na nagkakahalaga ng $142 billion kasama ang Crown Prince ng Saudi Arabia. Isang napaka-espesyal na VIP treatment ang inihanda kay Donald Trump pagdating niya sa Saudi. Siya pa daw umano ang namili ng kanyang kurbata na bumagay naman sa lavender na carpet na inilatag para sa kanya. Alam ni Crown Prince Mohammed bin Salman kung paanong paliligayahin ang isang taong mahilig sa karangyaan tulad ni Donald Trump. Ang pagdating ni Trump sakay ng presidential limousine ay sinabayan ng mga honor guards na nakasakay sa mga Arabian horses patungo sa Royal Palace. Kasama ni Trump ang kanyang best buddy na si Elon Musk, pati na rin ang ilan pang kilalang mga negosyanteng Amerikano. Layunin kasi ng biyaheng ito na makuha ang daan-daang bilyong halaga ng mga investment ng Saudi Arabia para sa mga kumpanyang Amerikano. Tulad ng alam ninyo, nandito ngayon ang mga pinakamalalaking leader ng mga negosyo sa buong mundo, at uuwi sila na may dala-dalang maraming kontrata para sa mga proyektong ibibigay ninyo. At sa Estados Unidos, malamang ay mga 2 milyong trabaho ang pwedeng mabuo sa kasunduang ito. Dumating si Trump sa Middle East para pirmahan ang mga malalaking kasunduang pang-ekonomiya na inaasahang lilikha ng mga trabaho at kasaganaan para sa Estados Unidos. Bagaman hindi talaga maiiwasang pag-usapan ang mga issue tungkol sa mga digmaan sa Gaza at Ukraine, ganun din ang kanyang partisipasyon sa mga ito. Pinagsikapan ni Trump na ipresenta ang kanyang sarili bilang isang deal maker na nagsusulong ng mga interes ng Amerika. Ayon sa kanya, ang mga ganitong uri ng commercial agreements ay makakatulong sa pagbuo ng isang mapayapang kinabukasan para sa gitnang silangan. Idinagdag din niya na muling binubuo ng Estados Unidos ang relasyon nito sa Syria matapos ang mahigit 10 taon ng hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay ginawa ni Trump dahil daw sa prinsipe ng Saudi Arabia. Iuutos ko ang pagtigil ng mga sanctions laban sa Syria para bigyan sila ng pagkakataon na makamit ang tagumpay. Ay siya, ginagawa ko lahat para sa Crown Prince. Matitindi at nakakapinsala ang mga sanctions, at talagang ginawa para sa ilang mga layunin noong panahong yun. Pero ngayon, panahon na nila para magliwanag. Panahon na nila para magningning. Isa sa mga issue ng kanyang pagbisita sa gitnang silangan ay ang regalo mula sa Qatar, isang eroplano na nagkakahalaga ng $400 million. Binisita ni Trump ang Qatar kinabukasan, pero dahil sa issue ng eroplano, umalis si Trump ng matitinding pagbatikos mula sa mga kritiko at maging sa ilang kaalyado. Balak ni Trump na ipaayos ang magarang loob ng eroplano para magamit bilang Air Force One sa kanyang mga biyahe bilang Pangulo. Anya, kahangalan kung tatanggihan niya ang ganoong klaseng regalo. Sa kabilang banda, isang simpleng golf cart lang ang nagsilbing sasakyan niya papunta sa hapunan kasama si Mohammed bin Salman, na itinuturing niyang matalik na kaibigan sa Middle East. Para kay Trump,
Ang pakikipagkaibigan at pakikipagkasundo sa mga tulad nito ang siyang susi sa muling paghubog ng gitnang silangan. Kaugnay pa rin ng balitang ito, nagkaroon ng formal na pag-uusap sina US President Donald Trump at bagong Syrian President Ahmed al-Shara sa Saudi Arabia bago tumulak si Trump papuntang Doha, Qatar. Ito ang kauna-unahang pagpupulong ng dalawang bansa sa loob ng 25 taon ng hindi pagkakasunduan. Ginanap ang pulong sa kagustuhan ng Estados Unidos na muling ayusin ang relasyon nito sa bansang Syria. Pinuri pa ni Trump si al-Shara na isang dating leader ng rebelding grupo na ilang taon ding nakulong matapos mahuli sa Iraq. Ayon kay Trump, may kakayahan daw si al-Shara na pagkaisahin ang buong Syria at tinawag pa niya itong matatag at mahusay na leader. Magaling, magaling. Sa tingin ko'y talagang magaling. Bata, kaakit-akit na lalaki, matatag. Alam mo yun, malakas ang dating. Napakalakas naman dirigma, malaki ang tsansa niya na magtagumpay. Nakipag-usap ako kay Pangulong Erdogan na kaibigan ko rin, at sa tingin niya ay may tsansa itong lalaking ito na magampanan ng maayos ang trabaho niya. Sirang-sira na kasi yung bansang yun eh. Sa kanilang pag-uusap, hinikayat ni Donald Trump ang Syria na ayusin na ang relasyon nito sa Israel. At bilang kapalit, sinabi niya na babawiin na ang mga sanctions na ipinataw sa Syria. Ayon kay Trump, bukas ang Amerika sa posibilidad na makipag-ayos at muling magtatag ng normal na ugnayan sa bagong pamahalaan ng Syria. Iniutos ko na rin ang pagpapatigil ng mga sanctions laban sa Syria para mabigyan sila ng panibagong simula. Binibigyan natin sila ng pagkakataong makabangon at muling umasenso. Napakabigat at mapaminsala ng mga ipinataw na sanctions noon sa kanila. Nakausap ko sina Muhammad at ang ating kaibigan mula sa Turkey, na tinawagan din natin ngayon, at pareho nilang sinabi na mahalagang hakbang ito para mabigyan ng tunay na pagkakataon ang Syria. Alam naming hindi magiging madali ang lahat, pero naniniwala kaming ito'y makakatulong ng malaki. At para sa akin, isang karangalan ang makagawa ng ganitong desisyon. Maliban sa pagsasaayos ng relasyon ng Syria sa bansang Israel, hiniling din ni Trump kay al-Shara na paalisin sa Syria ang mga militanteng Palestino at kontrolin ang mga kampo kung saan nakakulong ang mga mandirigmang ISIS. Dagdag pa rito, hiniling din ni Trump na muling tumulong ang Syria sa paglaban sa mga teroristang ISIS, mga kahilingan na sinang-ayunan naman ng Pangulo ng Syria. Oo, pero sa tingin ko kailangan muna nilang ayusin ang sarili nila. Sabi ko sa kanya, sana sumali ka at ayusin mo ang kalagayan ninyo. Sabi niya, oo, pero marami pa nga daw kailangang ayusin. Gayunman, naniniwala ang mga eksperto na magiging napakahaba at komplikado ang pag-aalis ng mga sanctions. Dagdag pa rito ang malaking gastos sa pagbuong muli ng bansa. Dahil sa tindi ng pinsalang idinulot ng digmaang sibil noong 2011 sa Syria, tinatayang aabot sa $400 billion ang kakailanganing halaga para sa muling pagbangon ng bansang Syria. Dahil dito, mahalagang maayos ng Syria ang relasyon nito sa Amerika para matustusan ang rehabilitasyon. Samantala, nakatakda ring makipagpulong si US Secretary of State Marco Rubio sa kanyang Syrian counterpart na si Foreign Minister Assad al-Ashani sa Turkey sa mga susunod na araw. Ang Turkey at Saudi Arabia ay kapwa nananawagan ng pakikipag-ayos sa Syria. Pero dahil dito, nagkakaroon ngayon ng tensyon sa pagitan ni Trump at ng Israel. Nagpapahiwatig kasi ng pagdududa ang Israel sa gobyerno ni Ahmed al-Shara. Sa katunayan, pinaigting ng Israel ang kanilang mga airstrikes para pahinain ang military capabilities ng Syria na itinuturing ng Israel na matagal na nilang kalaban. Sa ibang balita, COMELEC nagulat sa hinihingi ni Kibuloy. Umaapela ngayon ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder and senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy laban sa sinabi ng Commission on Elections nitong Miyerkules, Mayo 14, 2025. Iginigiit kasi ng kampo ni Kibuloy na hindi na daw kailangan ng formal na petisyon para masimulan ang manual recount ng mga boto sa pagkasenador.
Ito ang sinabi ni Kibuloy matapos sabihin ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na ang sino mang nagnanais ng recount ay dapat munang magsampa ng election protest. Sa isang Facebook post noong Miyerkules, sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na hindi sila sang-ayon sa sinabi ng COMELEC na kailangan pa ng formal na petisyon para magkaroon ng mano-manong bilangan. Ayon sa abogado ni Kibuloy, ang mano-manong pagbibilang ng boto sa bawat presinto ay malinaw daw na sinasabi ng batas, partikular sa Section 31 ng Republic Act 9369 o ang Election Automation Law. Pero tahasan daw itong binaliwala ng COMELEC. Sabi pa ni Torion, may kapangyarihan din ang COMELEC na kumilos motu proprio o sa sarili nitong inisyatiba, lalo na kung may mga malawakan at kapani-paniwalang reklamo ng irregularidad sa halalan sa loob man ng Pilipinas o sa ibang bansa. Ipinaalala ni Torion ang naging hakbang noon ng COMELEC kung saan nagsagawa ito ng online voting para sa mga overseas Filipinos kahit wala namang batas na nag-uutos nito. Ito daw ang halimbawa na pwede ring gumamit ng inisyatiba ang COMELEC kahit walang formal na petisyon. Sabi pa ni Torion, kung nagawa daw ng COMELEC na kumilos noon kahit walang batas at petisyon, bakit ngayon ay kailangan pa ng formal na petisyon para tugunan ang isang mahalaga at kagyat na issue gaya ng request sa manual recount o kahit man lang random manual post audit sa mga lugar na pipiliin ng taong bayan na may mga reklamo ng irregularidad. Si Pastor Apollo Kibuloy na hindi nakapasok sa top 12 sa bilangan ng mga senador noong Miyerkules ay nanawagan sa COMELEC na magkaroon ng mano-manong recount dahil daw sa maraming ulat ng overvoting, mga hindi tugmang pagbasa ng balota at iba pang irregularidad sa eleksyon. Sa isang pahayag noong Martes, nagpasalamat din si Torion sa mga taga-suporta ni Kibuloy at sinabing hindi nagtatapos sa eleksyong ito ang kanilang laban. Ayon pa sa kampo ni Kibuloy, bago pa man ang halalan, nagsumiti na sila ng ilang formal na kahilingan sa COMELEC batay sa probisyon ng Election Automation Law at ng Overseas Voting Act, pero ayon sa kanila, hindi daw ito pinakinggan ng ahensya. Nagbabala ngayon si Torion sa COMELEC na ang kawalan nito ng aksyon ay posibleng ituring na kabiguan ng ahensya na gampanan ang tungkulin nito na tiyakin ang isang malinis at kapani-paniwalang halalan batay sa itinatadhana ng saligang batas. Sinabi niya na kung tunay at tapat ang COMELEC sa kanilang mandato sa konstitusyon, kailangan nilang kumilos ngayon at payagan ang mano-manong pagbibilang sa mga presintong pinagdududahan. Sa partial at unofficial na bilang ng mga boto nitong Miyerkules, alas 3 ng hapon, si Kibuloy ay nasa ika-31 pwesto na may botong 5,578,604. Ayon sa COMELEC, ang tanging paraan para magkaroon ng mano-manong pagbibilang ng mga boto sa election 2025 ay sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang election protest. Payo na lang po namin sa mga parties po na nais magpesyon, you file an election protest. Pumasok po tayo sa proseso. Yan ang sinabi ni COMELEC spokesperson Rex Laudianco bilang sagot sa panawagan ng kampo ni Kibuloy. Sinabi pa ng opisyal na nangyayari lamang ang manual recount sa dalawang pagkakataon, kapag isinagawa ang random manual audit at kapag may naisampang election protest. Dagdag pa ni Laudianco, kailangang magbigay din ng malinaw na dahilan o batayan ang nagsusumite ng reklamo kung bakit kailangang buksan at muling bilangin ang mga balota. Ipinaliwanag pa ng tagapagsalita ng COMELEC na isa ring abogado na sa prosesong ito, kailangang pangalanan ng nagrereklamo ang mga pilot precincts o piling mga presinto kung saan umano may irregularidad sa pagbibilang ng mga boto. Kung hindi mapapatunayan ng nagrereklamo ang kanyang mga paratang sa mga presintong ito, maaari itong maging dahilan ng pagkakabasura ng kanyang election protest. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.